Nakasuot ng Phoenix Flame, ang Griffin ni Leo ay lumipad na parang hindi pa nangyari noon. Ngayon na nakikita na niya ang mga bakas ng kompetisyon, oras na para subukan ang limitasyon ng bilis sa masamang batang ito. Pero habang nagtatangkang magpatuloy at manalo ng lahat, may lumitaw na parang dragon sa kalangitan. Sa tingin ko, ganoon nga ang hitsura nito. Pero para sa isang taong naranasan ang nakaraan tulad ni Leo, ang nilalang na iyon na parang dragon ay labis na pamilyar. Ito ay isang Fafnir. Akala niya niloloko siya ng kanyang mga mata, pero totoo ito. Ilang minuto bago ang enkwentro na ito, bumalik si Elisa mula sa pangunguna sa grupo patungo sa pakikipaglaban kay Walden. Alam niyang kailangan niyang pigilan ang halimaw na ito kung gusto niyang makuha ang unang pwesto. Sa isang simpleng pitik ng kanyang daliri, naghagis si Walden ng apoy ng espiritu sa daraanan ni Elisa. Ang apoy ng espiritu ay sumabog sa isang ulap ng pagkawasak. Mabilis siyang lumipad palabas ng saklaw nang walang kahit anong sugat. Bukod dito, nalaman niya na si Walden ay gumagawa ng mga pampasabog gamit ang mga espiritu ng hangin at apoy. Hindi ito isang bagay na magagawa ng sinuman kung wala ang halimaw na talento ni Walden. Si Elisa ay talagang nahuli ng hindi handa. Nakasakay sa kanyang Griffin, si Walden ay mukhang isang hindi matibag na pader na kayang durugan ang lahat ng nasa kanyang daraanan. Gayunpaman, si Elisa ay isang mapagmataas na tagapagmana ng isang prestihiyosong pamilya ng mga tagapagpatawag. Mayroon din siyang ilang mga lihim na asim sa kanyang manggas. Kahit gaano pa kalakas o mapanira ang mga atake, wala silang silbi kung hindi naman tumatama. Kaya, ang kanyang napakagandang plano ay umasa sa kanyang bilis at oras ng reaksyon upang makaiwas sa sunod-sunod na mga atake. Nakita niyang mahusay na iniiwasan ng Griffin ang panganib, sinubukan ni Walden ang ibang bagay. Pinabayaan niya ang mga espiritu ng apoy at hangin upang manipulahin ang isang ganap na ibang elemento at bumuo ng mga sibat ng yelo. Ang mga yelo ay napakalalaki, matatalas, at marami. Bawat isa sa kanila ay halatang pinangungunahan ng isa pang elemental na espiritu. Elisa ay umungol lang sa nakita niya. Sinimulan niyang pasiglahin ang natatagong potensyal ng kanyang kabayo, na nagpalaki at nagpalalas sa halimaw na ibon. Parang isang laban sa Pokemon, pinakawalan ng kanyang Griffin ang flamethrower upang neutralisahin ang mga sibat ng yelo. Matatag niyang pinamunuan ang nag-aalab na apoy upang matuno ang lahat bago ito makarating sa kanyang kinaroroonan. Ang atake ni Walden ay napigilan salamat sa pinatibay na mga summons ni Elisa. Habang pinapanood ang laban sa boss na ito, ang komentador ay masaya sa kanyang booth. Ngunit habang ang mga nangungunang estudyante ay naglalaban-laban, sinamantala ni Chen Zia ang sitwasyon at dumaan sa tabi nila upang manguna. Hindi papayagan ni Elisa na makalamang ang batang ito ng walang kapalit. Gamit ang isang purpurang mahiwagang lubid, nahuli niya si Chen Zia sa leeg at hinayla ito palapit. Sa kanyang pagkakatali, biglang may lumitaw na apoy mula sa wala. Alam niyang malapit nang bumagsak ang isang sakuna sa kanya kung hindi siya aalis. Si Chen Zia at ang kanyang Griffin ay nagawa ang parkour upang makaligtas sa panganib ng pagsamahin ni Walden ang kanilang lakas upang lumikha ng isa pang malaking pagsabog. Nasa kalagitnaan ng hangin pa rin, pinilit niyang sirain ang mahiwagang lubid ni Elisa. Tinawag ang kanyang kabayo sa tamang oras, muling nanguna si Chen Zia gamit ang mga tusong galaw. Sa halip na makaramdam ng takot, siya ay talagang nasasabik na maranasan ang lakas ng mga ace ng summoning class. Sa unahan, nakita niya ang isang anino ng kakaibang halimaw na panghimpapawid. Nalito si Chen Zia nang ito niya ang kanyang tingin sa tila isang itim na wyvern. Nakasakay dito si Senador Lu na unti-unting nawawala ng kontrol sa katotohanan, ang kanyang isipan ay napupuno ng pagnanais na pumatay. Sinubukan ni Chen Zia na ipaalala sa kanyang kapwa-estudyanteng mula sa silangan na ang pagsakay sa isang summon maliban sa Griffin ay labag sa mga patakaran ng lahi. Pero wala na siyang pakialam. Ang kanyang galit sa mga talentadong mga tarantado na nakaupo sa tuktok ng hagdang bato ay nasa pinakamataas na antas. Si Elisa at Walden ay sa wakas nakahabol nang maramdaman nila ang kakaibang presensya. Sa kanyang malawak na kaalaman sa mga halimaw, tiyak si Elisa na ito ay hindi isang itim na wyvern, kundi isang hindi pangkaraniwang bagay. Dito na sa puntong ito nahabol na ni Leo Plav ang mga nangunguna gamit ang kanyang nagliliyab na Griffin. Ang bilis niya ay napakaganda, at ang apoy ng Phoenix ay lalo pang nagpalakas dito.
Walang pakialam si Senador Lu kung kailangan niyang makipaglaban sa 3 o 4 na henyo. Sigurado siyang kaya niyang patayin silang lahat. Rio ay simpleng tumawag sa lahat na may nakakatakot na tono. Tumingin siya mula sa itaas, hinihingi na malaman kung saan nakuha ng batang ito ang butiki. Tumawa si Senador Lu, iniisip na marahil ay naiinggit si Leo. Ipinahayag niya na naamo at nakontrato niya ang halimaw gamit ang kanyang mga kasanayan sa pagtawag. Tumingin si Leo sa tanga na hindi man lang alam na nakaupo siya sa ibabaw ng isang Fafnir. Ito ay isang halimaw na ginamit ng mga salamangkero ng Tartarus. Dapat din itong isa sa mga halimaw na pinatay ni Kyle at ng kanyang grupo hanggang sa tuluyang mawala noong panahon ng kawalang pag-asa. Kung ganoon nga, paano makakapagpatawag ng di umano'y nawawalang demonyo ang isang mayabang na bata mula sa akademya? Tinawag ni Senador Lu si Fafnir na isang itim na wyvern at inutusan itong umatake. Ang hininga nito ng laser ay pumutol sa kalangitan ng may napakalakas na kapangyarihan. Nakapagliko sina Leo at Walden mula sa landas ng laser, habang napilitang magpalikaw si Elisa upang makaiwas sa panganib. Ngunit wala sa kanila ang pangunahing target. Ang sinag ng laser ay tumutok kay Chen Zia. Sinubukan siyang bigyan ng babala ni Leo. Mabilis niyang tinawag ang kanyang aura shield sa pag-asang mapagtanggol ang sarili. Pero huli na ang lahat. Hindi niya maipakita ang buong bagay ng mabilis. Ang laser ay bumangga sa manipis na kalasag. Ang mapanirang lakas nito ay kumakalat ng mga bitek sa buong proteksyon na larangan. Sa wakas, tuluyan ng nagkapira-piraso ang kalasag. Ang Griffin ni Chen Zia ay malubhang nasugatan, nawala ng malay. Pareho silang bumagsak mula sa kalangitan, parang nag-skydiving na walang parachute. Mabilis na kumilos si Leo gamit ang kanyang bilis. Madali lang abutin si Chen Zia na malaya ng nahuhulog. Sa ngayon, ang kanyang prioridad ay maihatid ang dalaga sa kaligtasan. Kinuha niya ang responsibilidad kina Walden at Elisa, at pinakiusapan silang lumapag sa lupa sa ngayon. Pinagkakatiwalaan ang kanyang desisyon, sumunod ang mga mayayabang na nangungunang estudyante. Samantala, ang Fafnir ay nagmamasid sa kalangitan na parang isang gutom na mandaragit. Mayroong isang bagay na nagsisimula ng makuha ang isipan ni Chen Liu. Sa wakas, nararamdaman niya kung ano ang pakiramdam na hamakin ang mga tao at gustong-gusto niya ito. Ayon sa komentador, ang mga kalahok na nangunguna ay lumihis sa landas at umalis sa larangan ng pag-record. Ang huling nakita ng mga manunood ay si Chen Liu na tumatawag ng isang itim na wyvern at inaatake ang mga pangunahing tauhan ng departamento. Umakyat si Miss Yer sa booth ng komentador at tinanggal ang batang iyon sa mikropono. Hindi ito ang tamang oras para mag-cast. Kinuha ni Yer ang mikropono at tinawag ang lahat ng mga propesor at katulong ng summoning class upang ihanda ang mas maraming flying summon. Ang karera ay ipapahinto at ang pangunahing prioridad ay ang pagsadyap. Pumasok sina Propesor Len at Sejan sa booth, nag-aalala at nalilito. Ipinaliwanag ni Miss Yer na isa sa mga estudyante ay nakipagkontrata sa isang mataas na antas na demonyong halimaw at nagwawala. Ang pagbanggit sa mga demonyong halimaw ay yumanig sa mga propesor hanggang sa kanilang kaibuturan. Alam nila na ang impluwensya ng halimaw ay malapit nang sirain ang isipan ng kawawang bata. Pumasok si Propesor Edmund sa silid at iminungkahi ang posibilidad na may ibang bagay na kumokontrol sa mapanlikhang halimaw na iyon. Pagkuha ng operasyon, inatasan ng magulong propesor si Yer na pigilan o hulihin si Chen Liu habang ang ibang mga propesor ay nagkalat upang protektahan ang mga estudyante. Bagaman maaaring magkaalitan sila, alam ni na Propesor Sejan at Edmund kung kailan dapat isantabi ang kanilang mga pagkakaiba. Kung para sa kanilang mga mahal na estudyante, handa silang magtulungan upang bumuo ng pinakamapanlinlang na duo. Sa bukirin, nakakita si Liu ng isang nakatagong lugar kung saan niya maihihiga ang walang malay na si Chen Zia upang masuri ang kanyang mga sugat. Si Elisa at Walden ay lumapag kaagad pagkatapos niya. Ang kanilang kapayapaan ay hindi nagtagal nang mabilis silang makita ni Chen Liu. Ang Fafnir ay lumapag na parang isang gutom na mandaragit na tinitingnan ng mga nangungunang estudyante, ngunit nasa maling akala si Chen Liu na tumatakbo si Liu palayo sa kanya. Sinubukan niyang ipaliwanag sa tanga na ang sinasakyan niya ay hindi isang itim na wyvern, hindi pa nga ito isang summoned beast, kundi ang demonic beast na si Fafnir. Nang marinig iyon, lahat ay naging alerto.
Habang papalapit si Liu, tila nag-uumapo ang imahe ng mitolohiyang bayani, si Kyle, sa kanyang anyo. Naalala niya ang panahon na ang lahat ng ginawa niya ay patayin ng mga kasuklam-suklam na halimaw na ito hanggang sa wala nang natira sa kanila. Bilang isang dating bayani at isang nag-aasam na maging bayani, pumunta si Liu dito upang idagdag ang isa pa sa kanyang bilang ng mga pinatay na kasuklam-suklam na nilalang. Ito ay magiging isang nostalgic na laban, walang duda. Matatag siyang naglakad pataas, ang Fafnir ay nakatayo sa ibabaw niya. Si Chen Liu, ang tanga, ay tumawa sa mga salita ni Liu. Sa puntong ito, hindi na matino ang pag-iisip ng bata. Ang kanyang mga mata ay pagod na pagod, at ang kanyang agresyon ay lampas sa sukatan. Ang kanyang inferiority complex ay lumala sa pinakamataas na antas, at siya ay desperadong patunayan na hindi siya kulang kumpara sa mga asero ng summoning department. Muli niyang tinawag ang Fafnir upang ilabas ang mapanirang hininga ng laser. Sa sandaling ang mapaminsalang kapangyarihan ay malapit nang umabot sa target nito, isang higanteng kamay na gawa sa bato ang sumabog mula sa lupa. Ang kamay ay hinayla ang sarili mula sa sahig, na nagpakita ng isang batong golem na huminto sa papasok na laser gamit ang kanyang katawan. Nang marinig ni Walden ang pagbanggit ni Liu tungkol sa pagpatay sa mga kasuklam-suklam na nilalang, ito ay isang layunin na kanyang susuportahan. Sa wakas, tila siya ay masigasig. Nakita ni Chen Liu na napapawalang bisa ang atake ng golem magic, kaya siya'y nagsimulang magpanik. Formal na nakipagtulungan si Elisa kay Liu. Alam niya kung ano ang nakataya at nagagalit siya kay Walden dahil sa pag-aasal na parang walang pakialam. At kaya, inihanda ng tatlong asero ang kanilang plano ng aksyon. Kailangan nilang patalsikan muna ang tamad na iyon mula sa demonyong halimaw. Hindi na kayang magtagal ng golem ni Walden. Bago ito maghiwa-hiwalay, kailangan nilang maging handa na umatake. Ang makita sina Elisa at Walden na nag-aaway habang nasa gitna ng isang sitwasyong buhay o kamatayan ay nagbigay ng nostalgic na ngiti sa mukha ni Liu. Ang mga bayani ay mga kakaiba sa bawat milenyo. Habang unti-unting bumabagsak ang golem, muling bumalik ang kay-abangan ni Chen Liu, hinahamon si Walden na magpatawag ng mas malakas na nilalang. Pagkatapos na ang golem ay naging wala ng iba kundi mga maluwag na batong buhangin, ang trio ay wala nang makita. Sinimulan ni Elisa ang open siba gamit ang kanyang mahiwagang lila na lubod. Ito'y umiikot at humahaba ayon sa kanyang kagustuhan, hanggang sa pumasok ito sa saklaw ni Chen Liu. Habang inaalagaan niya ang crowd control, isang snap ng daliri ang nagpasimula ng pinsala. Isang pagsabog ng apoy ang lumitaw sa buong katawan ng Fafnir habang nag-reload ito para sa isa pang laser beam. Strategically na inilagay ni Walden ang mga detonator sa mga kritikal na lugar at pinasabog ang kanyang mga spirit bomb ng sabay-sabay. Ngayon na natapos na ang kanyang bahagi, panahon na para si Liu Plav ay magtrabaho ng mabuti. Habang naglalaho ang usok ng pagsabog, nilapitan ni Liu si Chen Liu sa isang kisap mata. Hinawakan niya ang pulubi sa buhok at binigyan ng buong lakas na sipa sa mukha. Halos niyang na-knockout si Chen Liu mula sa Fafnir pero may ibang bagay na kumontrol sa bata. Sino man ang nagpalupig, pinuri ni Chen Liu ang ideya ni Liu na ilayo ang bata mula sa demonyong halimaw. Ngunit sa isang tamang sisidlan, anuman ang bagay na ito ay nasa ilalim na ng kontrol. Naramdaman ang lumalalang panganib, si Liu ay dinala sa kalangitan sa likod ng demonyong halimaw. Naiwan sina Walden at Elisa sa lupa. Tinanong ng sinapupunang pulubi kung nagsisimula ng makaramdam ng takot si Liu ngayon. Simple lang ang sagot niya sa pamamagitan ng pag-clock sa espiritu ng isang tagapangalaga ng demonyong hayop para sa Tart Arrows na sumasapuso kay Chen Liu. Hindi pa kailanman naranasan ng tagapangalaga ang ganitong bagay. Wala pang sinuman ang nakakita sa kanyang tunay na pagkatao noon. Ang nakakabahalang katahimikan ni Liu sa gitna ng magulong sitwasyon ay nagpapaalala sa tagapangalaga ng mga bayani mula sa nakaraan. Siyempre, nangangahulugan din iyon na hindi niya maaring hayaan na lalo pang umunlad at umunlad si Liu. Siya ay isang malaking banta. Gamit ang mas pinong teknik ng espiritu, tinangay ng tagapangalaga si Liu ng may galit. Hindi siya nakapagpatatag ng tamang posisyon at nagsimulang bumagsak mula sa kalangitan. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado at tinawag si Fiora upang iligtas siya. Ang Phoenix Flame ay sumasayaw sa kalangitan habang masayang pinapagalaw ni Liu ang isang orb ng apoy. Ang buong sitwasyong ito ay nagpapaalala sa kanya ng mga lumang araw.
Siya si Kyle, ang bayani ng simula. Ngunit siya ang unang aamin na magaling siya sa lahat ng bagay ngunit hindi kailanman nagmaster sa isang disiplina. Jack of all trades, master of none. Kapag pinag-uusapan ang aura, talo siya nina Eren at Duno ng napakalayo. Sa Mahika, aminin man niya o hindi, siya ay talo kay Luna. Pagdating sa pagsasummon, ibang klase ang kay Lucina. Dahil dito, ang pagiging all-arounder ay nagbigay daan sa kanya na pagsamahin ang mga kakayahan at tuklasin ang mga ideya na hindi pa natutuklasan noon. Gamit ang aura, Mahika, ang kanyang ugnayan kay Fiora, at lahat ng alam niya tungkol sa mga tinawag na halimaw, nagcast si Liu ng isang makapangyarihang spell. Aura, magic, at soul energy ay mga natatanging walang katapusang landas. Gayunpaman, kapag pinagsama-sama, maaari itong magresulta sa mga labis na makapangyarihang kinalabasan. Wala na si Fiora, ang maliit na sisiw. Sa kanyang lugar ay isang batang phoenix. Makapangyarihan at marikit, ang kanyang nagliliyab na pulang mga balahibo ay nagbigay liwanag sa mundo habang nahuli niya si Liu gamit ang kanyang mga pangil. Nakita ang pagbabagong anyo, ang demonyong halimaw ay tumugon sa enerhiya ng Phoenix ng may pagkabahala. Parang naging mas seryoso ang tagapag-alaga nang tanungin niya si Liu kung sino talaga siya. Biro niyang sinagot na maaari silang magpalitan ng impormasyon. Gusto lang niyang malaman kung saan nakuha ni Senador Liu ang Fafnir. Ngunit ang anomalos na estudyanteng ito ay labis na may alam tungkol sa panahon ng kawalang pag-asa, isang tao na hindi dapat mabuhay. Inaasahan ang pag-atake ng Fafnir, hinugot ni Liu ang kanyang espada at minanipyala ang apoy ng Phoenix upang magtipon sa dulo. Sa kabutihang palad para kay Liu, ang lihim na teknik ng espada ni Zerdinger ay angkop para sa hininga ng Phoenix. Bilang resulta, ang kanyang lihim na teknik, prominensya, ay maaaring umabot sa mas mataas na antas. Ang nakamamatay na laser beam ng Fafnir at ang mythical na apoy ni Liu ay nagbanggaan. Ito ay isang laban sa Dragon Ball. Pinanatili ni Liu ang kanyang pwesto, hindi nagpatinag kahit isang segundo. Si Senador Liu, sa kabilang banda, mukhang naguguluhan ang isip dahil sa pag-aari. Natisod si Fafnir sa hangin, umuungol sa sakit at muntik na mabuwal ang tagapangalaga sa loob ng isang sandali. Hindi pinalampas ni Liu ang pagkakataon na ipagpatuloy ang kanyang atake, dahil nakita niyang humihina na ang enerhiya ng kaluluwa ng demonyong halimaw. Sumigaw siya at ibinuhos ang bawat patak ng kapangyarihan na kanyang naipon upang mapagtagumpayan ang kaaway. Ang tanging magagawa ng tagapangalaga ay murahin ang binata. Pumasok ang mga apoy ng Phoenix sa katawan ni Fafnir, nagdulot ng kaguluhan at sinunog ang demonyo mula sa loob hanggang ang apoy ay lumabas mula sa bawat butas. Nanalo si Liu sa isang nakakagimbal na paraan. Pinuri niya si Fiora sa pagdating nito sa tamang oras habang siya ay humihingal at nagpipigil ng hininga. Panahon na para bumalik, pero naabot na ang limit ng pagbabagong anyo ng Phoenix. Napagtanto ni Liu na nagkamali siya sa kanyang kalkulasyon, at ngayon ay papalapit na siya sa kanyang kamatayan. Habang sumisigaw siya pababa mula sa libu-libong talampakan, ang tunay na katawan ng tagapangalaga ng demonyong halimaw para sa Tartaros ay patuloy na nagmeditasyon, nakatago sa kagubatan. Bago pa siya makapagsagawa ng isa pang kalokohan, isang nagniningning na liwanag ang bomb-alot sa buong kagubatan. Sumunod ang isang nakabibinging presyon na nagpatiklop sa tagapangalaga sa kanyang mga tuhod. Dumating na si Propesor Sejan at matagumpay na naipigil ang galaw ng salarin. Kasama niya si Propesor Edmund, na naglalabas ng kadiliman sa paligid ng kanyang katawan. Agad na nakilala ng tagapamahala ang dalawang haligi ng Lumon. Alam niyang hindi niya kayang tiisin ang lahat ng usok na iyon, kaya't nagbukas siya ng puwang sa kalawakan at nagpaalam. Nakakabigo na siya'y nabigo, pero kailangan niyang maghintay hanggang sa susunod na pagkakataon para muling magdulot ng kaguluhan. Mula sa puwang sa kalawakan, isang nilalang na gawa sa usok na may napakaraming mata at bibig na puno ng matutulis na ngipin ang sumabog. Tumingon ang nilalang sa lalaking tumawag dito at ibinangga ang napabigat na katawan nito sa tagapamahala. Pagkatapos maglaho ng usok, nawala na ang puwang at ang tagapag-alaga, na nag-iwan na lamang ng ilang maluwag na bato at ilang masamang ulap ng vape. Natatakot ang mga propesor na ang mga puwersang nagkukubli sa dilim ay nagsisimula ng kumilos ng seryoso ngayon. Kinuha ni Sejan ang ilan sa mga labi para sa pagsusuri. Ang dalawang haligi ng Lumon ay mas nakakaalam kaysa sinuman na maaaring hindi naligtas ang akademya.
Balik kay Leo, patuloy pa rin siyang nahuhulog patungo sa kanyang kamatayan. Hinawakan ang maliit na phoenix, pinakiusapan niya si Fiora na bumalik sa kaharian ng summon sa halip na samahan siya sa pagbagsak na ito. Sa kabutihang palad, isang halimaw na may kaliskis at pakpak ang humabol kay Leo bago pa siya maging karne na pinisa sa lupa. Nakasakay sa balutan ng itim na wyvern ay walang iba kundi si Monsieur. Ang ngiti ng ginhawa sa kanyang mukha ay napakaganda. Pinasalamatan niya ang mga Diyos na dumating siya sa tamang oras. Dahil sa malumanay na paglipag nila sa isang parang, hawak pa rin ng itim na wyvern si Leo na parang isang kuting. Si Ginoong Demonic Beast Handler ay umatras sa isang kuweba sa Diyos lamang ang nakakaalam kung saan, ang punong tanggapan kung saan siya nagsasagawa ng kung ano-anong mga siraulong eksperimento. Nakatayo ang kanyang supervisor sa ibabaw niya, ang mga mata nito ay puno ng pagdiriin at kahihiyan. Ang tanga ay natalo ng isang maliit na hero candidate. Ang tagapangalaga, hawak ang kanyang mga sugat, ay nagtalumpati na ang kanyang hinarap ay hindi isang karaniwang kandidato ng bayani. Nang marinig na ang bata ay may phoenix bilang kanyang kontratang hayop, tumangala ang mga tainga ng supervisor sa interes. Ngunit nang marinig na alam ng bata ang tunay na pagkatao ni Fafnir, ang interes na iyon ay naging pag-iingat. Sa isang tusong ngiti, dinilaan ng supervisor ng tagapangalaga ang kanyang mga labi, sabik na naghihintay sa kung ano ang inihanda ng kawili-wiling kandidato ng bayani para sa kanila. Sa Lumen, kinansela ang praktikal na midterm na karera ng summoning dahil sa isang hindi inaasahang insidente. Si Senador Lu, ang kawawang bata, ay sobrang nasira ang isip na nauwi sa kanyang pagkamatay. Nagsisimula ng maunawaan ng mga bagong estudyante ang bigat ng pagiging nasa Lumen. Pagkatapos ng buong kaguluhan, natural lamang na lahat ay nagtataka kung ano talaga ang nangyari kay Senador Lu. Ngunit sa utos ni Monsieur, nagpa siya ang 4 na estudyanteng sangkot na sabihin sa mga tao ang kwento ng isang rogue black wyvern. Ngayon, kailangan ilagay ni Leo sa tabi ang malawak na balangkas ng mga sabwatan. Araw na ng praktikal na pagsusulit sa klase ng mahika, pagkatapos ng lahat. Nakatayo si Professor Len sa harap ng klase, naghihintay na mag-uumapo ang lahat sa bulwagan ng lektura. Nasa loob na sina Carr at Chelsea. Tumingin sa pasukan, nakita nila si Chloe na papasok. Ang kanyang buhok ay magulo, at batay sa mga bag sa ilalim ng kanyang mga mata, mukhang hindi siya natulog. Malapit sa kanya si Leo. Napansin din niya ang masamang kalagayan ni Chloe. Pagkalipas ng ilang minuto ng paghihintay sa pagdating ng lahat, nagsalita na si Professor Len. Ang kanyang gravitas ay nagpatunay na ang pagsusuring ito ay hindi magiging madali. Inaasahan ng propesor na ipakita ng lahat ang kanilang orihinal na mahika at ipakita ang kanilang sariling personalidad. Itinuturing niyang sayang na siya lamang ang makakita ng kamanghamanghang mahika ng susunod na henerasyon, kaya humingi siya ng tulong. Hiniling ni Professor Len na sumama sa kanila sa klase ngayon ang 3 tao. Ang 3 ito ay mga senior na nagtapos mula sa Departamento ng Mahika 3 taon na ang nakalipas. Mula noon, nakilala na sila sa iba't ibang larangan ng mahika. Ang matalas na si Cyril de Pedney, ang masiglang si Edmund Slack, at ang masayahing si Sean Hogue. Sila ang mga huhusga sa pagsusulit ng mga baguhang estudyante ngayon. Ang 3 ay bumati sa kanilang mga nakababata, na nagpasigla sa lahat. Carr ay nakakaramdam ng swerte. Sa tingin niya, ang mga hurado ay mga maluluwag na uri na nagbibigay ng mataas na marka. Matapos ang mga pagpapakilala, tinawag ni Professor Len ang unang estudyante, si Eliana Layden. Sa isang optimistikong ngiti, agad na kumilos si Eliana. Kumpiyansa siyang tumayo sa entablado na nakataas ang kanyang ulo. Pinataas niya ang kanyang kaakit-akit na anyo, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin habang siya'y bumabati ng formal sa mga nakatatanda. Nang marinig niyang ipakilala ang sarili niya na parang isang kaakit-akit at maayos na batang maharlika, halos magsuka si Carr sa pagkadismaya. Alam niyang sinusubukan ng batang ito na magpanggap. Paglipat sa demonstrasyon, nag-anyaya si Eliana ng isang magandang palabas ng ilaw sa loob ng lecture hall. Nagimok siya ng isang bagay na kasingkinang nito dahil sa kanyang pambihirang pagkakaugnay sa katangian ng liwanag. Pero ang palabas ng ilaw ay unang bahagi lamang. Inisip niya na ang pagdaragdag ng katangian ng apoy ay magdudulot ng ilang kawili-wiling resulta. Habang nagsasanib ang apoy at liwanag, napalibutan si Eliana ng paikot-ikot na agos ng nag-aapoy na sinag.
Pinagsasama ang dalawa sa kanyang pinakamagagandang elemento, makakagawa siya ng makapangyarihang thermal ray magic. Tumingin si Sean Hogue sa display ng may pagkamangha. Pagkatapos, sinabi niya na ang thermal ray magic na ito ay walang pinagkaiba sa basic laser type magic na kayang matutunan ng sinuman. Akala ni Eliana ay maayos ang kanyang demonstrasyon. Ngunit ang mga hurado ay nagsusulat na ng kanyang marka ng walang karagdagang tanong. Ang tatlo ay masigasig na isinasaalang-alang ang pamantayan ng paghusga upang makapagbigay ng angkop na marka. Matapos ang maikling deliberasyon, ibinigay nila ang panghuling pagsusuri kay Professor Lin. Binigyan ni Hogue at Rilde si Eliana ng C, habang medyo naging mapagbigay si Slack at binigyan siya ng C para sa kabuoang marka na C. Nang makita na ang kahangahangang pagtatanghal ni Eliana Layden ay nakakuha ng napakababang marka, nainip ang mga estudyante. Isa-isa, tinawag ang mga estudyante ng Magic Department sa harapan, ngunit nabigo sila nang malaman na ang kanilang pagsisikap ay nagresulta lamang sa C at C. May mga ilang exception, bagaman. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakuha si Carl Thomas ng bidagdag, salamat sa kanyang kahangahangang pagpapakita ng pagmanipula ng metal at ginto. Tulad ng inaasahan, si Chelsea Lulan ang may pinakamataas na marka hanggang ngayon. Nakatanggap siya ng A para sa kanyang nakakabighaning mahika ng hangin. Ang fox at ang pusa ay nagdiwang ng kanilang sunod-sunod na tagumpay. Nakapagpahinga sila nang malaman nilang naging malaking tagumpay ang pagsusulit. Hindi alam ng mga baguhang estudyante, ang mga hurado ay talagang medyo nabigo sa lahat ng mga pagtatanghal. Inakit sila ni Professor Lin na lumahok sa pagsusuring ito sa pangako ng mga kahangahangang estudyante, ngunit wala pang namumukod tangi sa karamihan. Tinitingnan ang bonte ng mga papel, tatlo na lamang ang natitirang estudyanteng kailangang husgahan. Alam ni Edmund Slack na ang tatlong ito ay tunay na kahanga-hanga, ang pinakamagagaling na inihanda ng propesor para sa huli. Susunod sa entablado si Abad Lulan, kapatid ni Chelsea. Sa sandaling umakyat siya sa entablado, hindi napigilan ng mga babae ang kanilang sarili. Kung sila ang maghuhusga, bibigyan siya nila ng A dagdag, dahil sa kanyang mukha pa lang. Kabaligtaran ng mga nauna sa kanya, hindi nagsimula si Abad sa isang magarbong pagtatanghal. Sa halip, pumasok siya ng malalim sa teorya sa likod ng spell na kanyang nilikha. Matapos ay latag ang teoretikal na balangkas, inihayag niya ang pangalan ng kanyang orihinal na mahika, ang Tempest. Natuwa si Professor Lin, at lubos na nakatutok ang mga hurado sa paliwanag ni Abad. Ang henyo sa mahika ay naghayag na kapag natapos na, ang kanyang Tempest ay aabot sa tinatayang ranggo ng pinakamataas na klase. Alam mo, si Abad ay matagal nang naghahanda para sa pagsusulit na ito. Sa teritoryo ng pamilya Lulan, nagsagawa siya ng walang katapusang mga eksperimento, patuloy na pinapabuti ang Tempest. Kinailangan niyang humingi ng tulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya upang lumikha ng isang proteksyon na hangganan sakaling may mangyaring masama. Sa pinakamataas na konsentrasyon, nanatiling matatag ang mga mago ng pamilyang Abad. Sa gitna ng perimeter, malaya si Abad na baguhin at pakawalan ang nakakatakot na kapangyarihan sa loob niya. Inilunsad ang kanyang katawan mula sa lupa at dahan-daang lumutang sa hangin, lumitaw ang mga unang yugto ng Tempest. Sa isang mabangis na sigaw, pinukaw niya ang bawat patak ng lakas sa kanyang mga selula upang talunin ang hangin mismo. Ang mga mabangis na hangin ay kalaunan nagtipon-tipon at naging isang mapanirang bagyo na kayang burahin ang lahat sa kanyang daraanan. Ang Tempest ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan na kahit ang protection na perimeter na pinangangasiwaan ng apat na mahuhusay na salamangkero ay hindi ito mapigilan. Nang binuksan ni Abad ang kanyang mga mata, nakita niyang itinatangay ng Tempest ang isang inosenteng hayop patungo sa kalangitan. Natarante siya. Ayaw niyang ang kanyang kawalan ng kontrol ay maglagay sa panganib ng isang inosenteng buhay. Ang pagnanais na iligtas ang maliit na hayop na iyon ang nagbigay sa kanya ng huling tulak upang ganap na baluktutin ang kalooban ng hangin ayon sa kanyang nais. Si Abad ay isang mahusay na tao, marahil ang pinakaangkop na kandidato para sa bayani maliban sa isang tiyak na tao. Pagbalik sa loob ng lecture hall, ipinakita ni Abad sa mga hurado ang isang pinadaling bersyon ng Tempest. Ang pagtawag sa buong anyo nito ay maaaring sirain ang isang bahagi ng akademya, isang mahika na pinapalakas ang kapangyarihan ng hangin sa pinakamataas na antas. Mukhang simple lang, pero alam ng mga hurado na ito ay nakaugat sa isang mahirap na sistema ng mataas na mahika.
Bilang resulta, naglakad pabalik si Abad Luiling sa kanyang upuan na may kauna-unahang unanimous A+ na marka, ang pinakamataas hanggang ngayon. Tahimik at suportadong ipinagmalaki ni Chelsea na iba talaga ang kanyang kapatid. Speaking of built different, lumiwanag ang mukha ni Professor Len sa pag-iisip na makikita ang susunod na estudyanteng ipapakita ang kanyang mga talento. Siyempre, wala nang iba kundi ang Golden Boy, si Leo Flav. Ang aming batang lalaki ay tumayo at nagsalita ng may kumpiyansa habang hinaharap ang mga hurado. Ang mataas na mahika na kanyang ipapakita ay isang sistemang walang katangian ng mahika. Hindi niya ito sasabihin ng malakas, pero ito ang parehong sistema na ginamit niya noong nasa tuktok siya ng mundo bilang bayani ng simula. Tumayo si Leo sa entablado at inihayag ang kanyang walang atributong mataas na sistema ng mahika. Ang lupon ng mga hurado ay hindi pa kailanman nakarinig ng ganitong bagay. Nagtataka, tinanong nila siya na magpaliwanag ng mas detalyado. Masayang ipinaliwanag ni Leo. Alam ng lahat na bawat pangunahing spell ng mahika ay may base attribute. Ito ay isang kinakailangang kondisyon para sa anumang uri ng spell. Ang kanyang thesis ay simple. Lumikha siya ng isang mataas na sistema ng mahika na magpapabilis sa buong proseso ng pagbigkas ng mga spells sa mas mataas na antas. Nang marinig ito, nagkaroon ng halo-halong reaksyon ang mga panalista. Ang ilan ay nagduda at ang ilan ay nagulat. Para linawin, tinanong nila siya kung talagang gagawa siya ng isang ganap na bagong sistema para sa pagpapamura. Habang ang tatlong nakatatanda ay tumangging maniwala sa napakakahibangang ideya, si Professor Len ay halos nakangiti mula tainga hanggang tainga, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang diamante, na nalulumbay sa pagnanais na i-recruit si Leo bilang isang eksklusibong salamangkero. Iniisip ni Idman Slack na nagbibiruan lang si Leo at siya'y nadismaya. Nandito sila upang husgahan ang mahika gamit ang wastong teorya, hindi upang makinig sa mga kamanghamanghang kwento. Sa kabila ng kanyang pagka-bitter, hindi napigilan ni Professor Len at nakisali pa upang pakiusapan si Leo na isulat ang teorya ng sistema. Dahil ang profesor mismo ay masigasig na bukas sa pagsasakatuparan nito, wala nang ibang pagpipilian ang mga hurado kundi ang manatiling bukas ang isipan. Kumuha si Leo Flav ng chalk at sinimulang isulat ang teorya sa pisara. Sa loob ng ilang sandali, ang silid ay tahimik na tahimik, maliban sa tunog ng pagtap at pag-slide ng chalk sa board. Ipinahayag ni Real Depedni na tanging isang mage lamang sa buong kasaysayan ang gumamit ng ganap na ibang sistema ng pagbibigay ng spells bilang kanilang mataas na mahika. Sinasadya ni Leo na sagutin na alam na niya ang katotohanan iyon. Tanging ang makata ng mga bituin, si Luna, ang nagtagumpay sa paggawa ng ganitong bagay. Hindi natuwa si Sean Houch na ang maliit na freshman na ito ay tila nagpapahiwatig na balak niyang tumayo sa parehong antas ng isa sa mga pinakakilalang bayani sa kasaysayan. Mapagpakumbabang pinawalang bisa ni Leo ang ideyang iyon. Siyempre, hindi niya balak gawin iyon. Hindi siya kailanman makakapantay kay Luna pagdating sa mahika. Nilinaw niya na hindi kailangang maging isang napakalaking henyo tulad niya para makagawa ng bagong sistema ng pagbigkas ng spells. Ang kailangan lang gawin ng panel ng mga hurado ay tingnan kung ano ang isinulat niya sa pisara para makita kung paano. Sa kanilang gulat, tila walang kapintasan ang bawat linya ng teorya ng mahika. Hindi lang basta nag-iimbento ang bata at nagmamagandang tao. Mula sa ipinapakita ng construction ng spell, ito ay isang sistema na maaaring gumamit ng anumang katangian ng mahika ng walang mga parusa. Si Chelsea, na medyo kumpiyansa sa kanyang theoretical na kaalaman, ay hindi man lang makapagpaliwanag sa isinulat ni Leo. Sa kabilang banda, sumuko na si Carr sa pagtatangkang basahin ang isinulat ni Leo mula pa sa unang linya. Sa buong proseso, hindi kailanman inalis ni Chloe ang kanyang mga nakalubog na mata sa kanyang karibal. Ngayon na may ideya na ang mga hurado tungkol sa talino ni Leo, tinanong nila siya kung ano ang dahilan niya sa pagbuo ng ganitong sistema ng mahika. Ang sagot ay medyo simple. Gusto lang niyang magamit ng malaya ang anumang mahika na umiiral. Ang hindi paniniwala ni Idman ay naging interes sa kakaibang freshman. Ngayon ay naiintindihan niya kung bakit iginiit ng propesor na espesyal ang batch na ito. Nang tanungin kung ano ang magiging pangalan ng sistemang ito, ngumiti si Leo, itinaas ang kanyang kamay, at tumawag ng isang nagninangas na sinulid ng mana na nagbigay liwanag sa bulwagan ng lektura. Ang incandescent na mana ay nagtipon at bumuo ng isang hindi maunawaan na orb ng purong mahika.
Tinawag ni Leo ang sistemang ito na Biblia. Nabigla si Sean Hodge. Sa kanyang malawak na kaalaman, tanging isang tao lamang sa kasaysayan ang gumagamit ng terminong iyon, ang di umano'y kathang-isip na bayani, si Kyle. Inaasahan niya ang mga susunod na hakbang ni Leo sa hinaharap. Baka patunayan ng bata na talagang umiiral si Kyle. Pagkatapos ng pinakamaikling deliberasyon ng araw, ibinigay ng panel ng mga hurado ang kanilang mga marka sa propesor upang ipahayag. Pagkakita ni Propesor Lenz sa nakasulat sa mga card, ngumiti siya. Tulad ng inaasahan, nakakuha si Leo Plav ng A dagdag. Habang naglalakad pabalik sa kanyang upuan, naisip ni Leo ang pagkabigo na hindi matapos ang sistemang mahika na ito noong mga taon niya bilang Kyle. Sa pagkakataong ito, magiging iba ang lahat. Sisiguraduhin niyang mangyayari iyon. Sa wakas, ang huling estudyanteng magpapakita ng kanilang personal na mahika ay tumayo mula sa kanyang upuan. Turno na ni Chloe na mapahanga ang mga hurado matapos na mapabilib ni Leo ang mga ito. Bago umupo muli, nagtanong ang nag-aalalang Leo kung ayos lang si Chloe na nakalock in. Tila hindi naman siya okay. Nakatayo si Chloe Muller sa entablado na tuwid at matatag ang likod. Ang lupo ng mga hurado ay naipaalam ng maaga na si Chloe ang kasalukuyang pinakamagaling na estudyante ng klase ng mahika ngayong taon. May mataas silang pag-asa para sa kanyang pagtatanghal ngayon. Pagkatapos simulan ni Chloe ang kanyang presentasyon, nagbago ang kanyang asal. Inanunsyo niya ang kanyang tagumpay sa paglikha ng isang apoy na hindi mapaparam. Sa kanyang kamay, isang pulang apoy na agresibong sumasayaw ang nagliliyab. Ang mga kaklase niya ay naguguluhan. Sa pagkakaalam nila, si Chloe ay isang mage na may yelo na katangian. Ang pagpili ng kabaligtaran ng kanyang pinakamataas na affinity attribute bilang kanyang mataas na mahika ay tila hindi makatuwiran, hindi epektibo, at talagang baliw. Habang siya ay nakatayo sa entablado na hindi gumagalaw, medyo nadismaya ang panel ng mga hurado. Kung ikukumpara sa dalawang nakaraang pagtatanghal nina Abad at Leo, tila napaka-normal ng kanyang apoy. Kung iyan lang ang maipapakita niya para sa pagsusulit na ito at wala nang iba pang makikita, mababa ang magiging marka niya. Kaya't sinimulan ni Chloe ang aktwal na pagpapakita kung gaano kahalaga talaga ang mahika na ito sa pamamagitan ng pagtawag ng tubig upang sumayaw sa hangin. Sa isang galaw ng daliri, pinabagsak niya ang tubig na parang talon na kayang patayin ang kahit anong karaniwang apoy. Ngunit ito ay hindi pangkaraniwang apoy. Nabigla si Abad, at nakaramdam si Leo ng masamang pangitain. May kadiliman sa likod ng mga mata ni Chloe habang ipinaliwanag niya kung paano niya idinagdag ang permanensya sa apoy. Maliban kung kusang niyang papatayin ito, magliliyab ito magpakailanman. Tinapos niya ang kanyang pagtatanghal sa pamamagitan ng paggawa ng ganito, pag-apula ng apoy na hindi mapapatay. Kinuha ni Chloe ang isang piraso ng chalk at isinulat ang teorya sa likod ng kanyang makabagong tuklas. Sa mundong ito, may isang karaniwang batas ang mga spell na kung walang direktang suporta ng mana, anumang spell ay maglalaho. Sa buong proseso ng pagpapaliwanag ng kanyang teorya, ang kanyang mga kasamahan ay napanganga. Sa madaling salita, gumawa siya ng isang spell na lumabag sa isang batas na umiiral mula pa sa simula ng mahika mismo. Napakabihira nito, at kahit ang mga panalista ay nahirapang maunawaan ang kanyang mga dakilang ideya. Tinawag ni Chloe Muller ang kanyang mataas na mahika bilang ang walang hanggang apoy. Sa lahat ng tao sa silid, si Leo lamang ang tiyak na hindi ito dapat mangyari. Gayunpaman, tila sapat ang kanyang teorya, at ang kanyang demonstrasyon ay nag-iwan ng makapangyarihang imahe sa isip ng lahat. Dahil doon, nakakuha siya ng parehong grado kay Leo, isang A dagdag. Hindi ito pinaniniwalaan ni Leo. May kakaiba dito. Ang paggamit ng apoy na walang hanggan ay isang palaisipan na kahit si Luna ay nabigo. Sa kanyang kaalaman, tanging isang nilalang lamang ang gumamit ng ganitong apoy. Ang mismong salarin, si Erebus. Sa sandaling natapos ang mga pagsusulit, sinubukan ni Leo na hanapin si Chloe, ngunit nakabalik na siya sa kanyang dorm para matulog. Yung babaeng yon ay hindi natulog mula nang ayanunsyo ang pagsusulit ilang araw na ang nakalipas. Ang kanyang paghahanda para sa pagsusulit ay sobrang tindi. Pinanatili ni Leo ang kanyang mga tanong para sa sarili niya sa ngayon. Pinapayagan si Chloe na makapagpahinga. Pagkatapos, nagtaas si Celia ng ilan sa kanyang mga alalahanin. Sa mga nakaraang araw, napansin niya na si Chloe ay nagiging mas sensitibo.
Nakipag-away siya sa ilang mga bata sa kanilang klase ng ilang beses. Narinig din ni Celia ang mga balita na nakikisama siya sa ilan sa mga delinquent sa Magic Studies program. Habang nag-iisip, bumalik si Leo sa walang laman na silid-aralan. Tinawag niya si Fiore sa unang pagkakataon mula ng karera. Nasaan yung sisiw na ng Phoenix na siya ngayon? Ang mitolohikal na halimaw at ang tagapag-alaga ay parehong natuwa na magkita muli. Gayunpaman, tumawag din si Leo ng iba upang kumonsulte tungkol sa kanyang mga hinala. Sa gitna ng umiikot na bagyong apoy, lumitaw ang isang magandang babae na sumasagisag sa tunay na diwa ng apoy. Wala nang iba kundi si Fiore's mom, ang tagapangalaga ng Phoenix, si Miss Farina. Literal na pinakamainit na MILF sa labas, nakaupo ng mayabang at puno ng poise, tinanong ni Miss Farina si Leo na dumiretso sa usapan, tinatanong kung bakit siya tinawag ni Leo sa pamamagitan ni Fiore. Tinanong ni Leo nang may pag-usisa kung bakit siya nananatili sa Lumeni ng mahabang panahon. Dahil ang Phoenix ay kabaligtaran ng mga demonic beasts, tiyak na may mas malalim na dahilan kung bakit siya pa rin nandyan sa akademya. Inamin ni Ginang. Farina na 5 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng isang nakakatakot na teroristang pag-atake sa Lumeni. 2 estudyante at 3 kawani ang namatay sa insidente, at ang mga salarin ay hindi kailanman natukoy, lalo na hindi natagpuan. Sa huli, ang desperadong punong guro, si Kilian Badian, ay humingi ng pabor at iniwan ang Phoenix na manguna sa paghahanap ng anumang bakas sa paaralan. Mula noon, si Ginang Farina ay naghahanap ng anumang bakas ng mga salarin. Kung ganoon, tiyak na narinig niya ang tungkol sa paglitaw ng tagapangalaga ng demonyong hayop sa kamakailang pagsusulit sa pagsasama, na nagresulta sa pagkamatay ng isa pang estudyante. Nang tanungin siya kung sa tingin niya ay kasangkot ang Tart Arrows, nag-atubili si Ginang Farina na sumagot. Siya ay may pagdududa sa masamang organisasyon, pero iyon na ang lahat na maibabahagi niya kay Leo sa ngayon. Dahil wala na siyang makukuhang bagong impormasyon mula sa kanya, iniwan na lang ni Leo sa kanya ang isang tip na iparating kay punong guro Kilian. Ipinahayag niya ang posibilidad na si Senador Liu ay hindi lamang ang estudyanteng na impluwensyahan ni Tart Arrows. Sumunod na araw, at nagpatuloy ang serye ng mga pagsusulit. Sa pagkakataong ito, nagtipon-tipon ang bawat baguhang estudyante para sa pinagsamang praktikal na pagsusulit sa Heroics at Combat Studies. Ang namamahala sa pagsusulit ay walang iba kundi ang relaxed na si Professor Edmund. Habang ang bawat estudyante ay naitala na, inilipat niya ang trabaho ng pagpapaliwanag ng nilalaman ng pagsusulit sa kinatawan ng klase, na kilala rin bilang si Leo. Masayang tumanggap si Leo ng responsibilidad at ipinaalam sa kanyang mga kaklase ang tungkol sa pagsasanay sa heroiko at labanan na pagsasamang praktikal na pagsusulit na ito. Ngayon ay tungkol sa pagbuo ng mga koponan at pagsalakay sa mundo ng isang bayani. Ang mundong kanilang tatakbuhin ay ang kilalang Chedmer Incident. Pagkarinig nila sa pangalang iyon, lahat ng estudyante ay natigilan sa takot. Ang tanging hindi nakarinig tungkol sa Chedmer Incident ay si Eli Ana, kahit na bahagi ito ng nakasulat na pagsusulit. Nang makita na nagiging magulo ang pinagsamang klase, umabot ang boses ni Professor Edmund upang patahimikin ang kanyang mga estudyante. Hiniling niya na magpakita sila ng respeto at pahalagahan ang sasabihin ni Leo. Ipinagpatuloy ni Leo ang pagdetalye kung ano ang kanilang susubukan ngayon. Lahat ay papasok sa mundo ng isang bayani mula 30 taon na ang nakalipas. Ito ay isang insidente na kinasasangkutan ng isang grupo ng mga estudyanteng nasa unang taon ng Lumi na nagpunta sa isang misyon sa gitnang kagubatan ng Chedmer. Hindi inaasahang inatake sila ng Tart Arrows. Si Professor Albi, ang salamangkero ng Magic Eye, na isang 2 taong estudyante noon, ay ipinadala kasama ang isang rescue team. Dahil sa kanyang mga pagsisikap, napigilan nila ang isang ganap na pagpatay. Ang layunin ng pagsusulit na ito ay iligtas ang mga nasugatang estudyante at puksain ang mga mapanlikhang halimaw habang tinutulungan ang imahe ng 2 taong si Professor Albi. Idinagdag ni Professor Edmund na ito ay hindi isang karaniwang midterm. Kailangan nilang matutong maging mas maingat at alerto, manatiling matalas sa lahat ng oras. Sino mang huhusgahan na walang potensyal na maging bayani sa pagtatapos ng pagsusulit ay agad na palalayasin. Nang marinig ang ganitong mabigat na parusa para sa hindi magandang pagganap, nag-alala ang mga estudyanteng hindi gaanong kumpiyansa sa kanilang praktikal na aplikasyon.
Nang makita ang mga nag-aalalang estudyante, pinakalma sila ng propesor at siniguro na nakarating na sila sa puntong ito at naging sapat na ang kanilang lakas para sa hamong ito. Kailangan lang nilang magtiwala sa kanilang sarili. Baka mukhang tambay siya, pero talagang alam ni Professor Edmund kung paano at kailan ibigay ang pangako at parusa. Pagpapatuloy ng pagsusulit, oras na upang simulan ang pagbuo ng mga koponan. Ang lahat ay inanyayahang lumapit isa-isa, simula sa unang klase. Mukhang hindi sila bumubuo ng sarili nilang mga koponan. Maaaring kailanganin nilang makipagtulungan sa mga taong hindi pa nila nakikilala dati. Isang random na pagpili ang maaaring magtakda kung makakakuha ka ng isang mahusay na koponan o isang kakilakilabot na isa. Nang dumating na ang pagkakataon ni Leo na pumili, nakuha niya ang numero 11, ang huling koponan sa pagsusulit na ito. Sa pagkakaayos at pagkakaalam ng mga koponan, tinawag ang unang koponan na tumayo sa harap ng summoning portal. Pinangunahan ni Celia Zerdinger at Chelsea Lulan, ang unang koponan ay mukhang perpektong balanse. Panahon na para ipakita sa lahat ng mga maharlikang ito ang lakas ng imperyo ng Lord Ran. Ang gumawa ng pagsusulit na ito ay syempre si Professor Knockoff Gojo mismo, si Albie, ang tagapag-ani ng aura. Sa isang galaw ng kamay, binuksan niya ang mundo ni Albie, Prologue Chapter, ang Chedmer Incident. Isang malawak na agos ng maliwanag na mahika ang lumamon sa buong Team 1, dinadala sila sa isang bisyon ng nakaraan. Isang higanteng mahiwagang screen ang itinayo sa larangan habang sinundan ng isang recording device ang bawat galaw ng mga koponan para makita ng lahat. Lahat ay namangha. Kahit na bagong pasok pa lang ang Team 1, mabilis na silang naglalakbay sa mundo ng mga bayani. Sa tulong ng mahika ni Chelsea at matibay na kakayahan sa espada ni Celia, para na silang nagmamadali sa pagsusuring ito. Ang mga bagay mula sa mga prestihiyosong lahi ng mga bayani ay talagang kakaiba. Nakatabi ni Professor Edmund ang kanyang nakakainis na karibal, si Professor Sejan. Dahil si Celia ay estudyante ni Sejan, natural lang na pinuri niya siya bilang X-Factor ng Team 1. Iginiit ni Edmund na mas malaki pa ang epekto ng mga aksyon ni Chelsea. Ang dalawang haligi ng Lulan ay hindi mapigilan na maglaban sa bawat pagkakataon na makuha nila. Pinutol ang kanilang pagtatalo nang pumasok ang punong guro habang pinupuri ang kahangahangang bilis ng Koponan 1. Talagang karapat-dapat silang tawaging mga umuusbong na bituin. Dapat alam ng punong guro na mag-aaway ang dalawang haligi na parang mga bata, kaya't naglagay siya ng upuan sa pagitan nila. Gusto lang niyang makita kung gaano nakalaki ang mga unang taon. Tumingon sa Profesor Albie, humingi ng tawad ang matandang may balbas sa paggamit ng ganitong hindi kaaya-ayang alaala para sa pagsusulit tuwing taon. Ipinahayag ni Albie na dapat si punong guro Killian ang dapat niyang kunin. Nangako siyang hindi kailanman kalilimutan ang insidenteng ito, at kailangan niya ang taunang paalala na ito upang manatiling nasa tamang landas. Sa wakas, ang pagsalakay ng Team 1 ay nagwakas ng mabilis at madyugo nang magkasama sina Chelsea at Celia laban sa isang halimaw. Napansin ng punong guro ang mga batang babae mula sa Zerdinger at Lulan. Nagtrabaho sila ng walang kapintasan sa kabila ng kung gaano sila kadalas mag-init. Sila talaga ang ipinagmamalaki ng kanilang bansa. Ang Koponan 2 ay hindi gumawa ng anumang kahanga-hanga, habang ang Koponan 3 ay nagpakitang gilas sa mundo ng mga bayani sa isang nangingibabaw na paraan. Pinayagan nilang tumayo sa unahan ang dalawang pinakamalakas na first year, sina Abad at Duran, habang ang natitirang bahagi ng Koponan ay gumanap ng mga suportadong papel. Pinuri ng punong guro ang kanilang mabilis at mahusay na metodolohiya, na nagdala sa kanila ng tagumpay. Ang Koponan 4 ay hindi inaasahang pumasok din sa mataas na antas. Ang nakapagpapagaling na aura ni Nella Carven ay tiyak na espesyal, ngunit ang nagdala sa Koponan ay ang hindi pangkaraniwang galaw ni Chen Zia. Gumawa ng mental na tala ang punong guro tungkol sa batang babae mula sa silangan. Ang Koponan 7, na pinangunahan ng dalawa sa mga pinakamaaasahang summoner, ay mabilis na natapos ang mundo ng bayani. Hindi maalis-alis ang mga mata ni punong guro Killian at ng mga propesor sa live feed. Habang marami ng mga natatanging estudyante ang nagpakita ng kanilang kakayahan hanggang ngayon, ang pinakamaaasahan ay hindi pa lumalabas. Sa wakas, tinawag na ang Team 11 na lumapit. Bukod kay Leo Plav, may isa pang pamilyar na mukha sa huling grupo, si Chloe Mahler. Si punong guro Killian ay nalulumbay sa kanyang mga iniisip.
Ang panunood sa bata ay nagpapabalik sa kanya ng mga alaala ng kanyang kabataan. Noong siya ay isang batang at matapang na bayani na tumatanggap ng mga misyon kasama si Miss Verena mismo, ang Team 11 ay nakatayo sa tuktok ng Magic Circle. Theo at Chloe ay nagkatitagan. Pinagpag ni Propesor Albi ang kanyang aklat ng mahika at binuksan ang mundo ng kanyang bayani sa ika-11 at huling pagkakataon, Mundo ni Albi, Prologo. Kabanata ang insidente sa Chedmer, nakaload walang nakapansin ng bahid ng kadiliman na bumabagsak sa bilog ng mahika, sinisira ang masalimuot na mga ukit. Habang nilulunok ng liwanag ang koponan 11, sinasabi ng mga instinct ni Leo na may mali. Iba sa lahat ng mga naunang pagbubukas ng mundo ng bayani, ang liwanag ay tila kumikilos ng mas agresibo. Sa labis na pagkagulat ng lahat, dalawa lamang ang nailipat mula sa larangan. Bukod kina Leo at Chloe, ang natitirang bahagi ng Team 11 ay naiwan kung saan sila nakatayo ng hamupa ang Magic Circle. Tumayo si Propesor Sejan mula sa kanyang upuan, nag-aalala tungkol sa kung ano ang nangyayari. Kumonsulta si Propesor Kalian Badian kay Albi tungkol sa nangyari. May bahid ng takot sa kanyang tinig, hiniling ni Albi na itigil ang mga pagsusulit. Ang pahina ng bayani sa kanyang libro na naglalarawan ng Chedmer incident ay nadungisan ng mga banyagang puwersa. Ang hindi dapat mangyari ay nangyari na. Ito ay isang hindi inaasahang paglitaw ng Hero Dungeon. Si Leo ay nagulat din nang lumabas ang isang kakaibang screen sa halip na ang karaniwang quest window at napagtanto niyang naitapon sila sa isang Hero Dungeon. Tumingin si Chloe sa paligid na may kalituhan dahil walang nawawalang mga pahina, at hindi pangkaraniwan para sa isang pahina mula sa mga talaan na magka-glitch ng ganito. Sinubukan ni Leo na kontaken ang mga propesor pero walang sumasagot. Nagsisimula ng mawalan ng bait si Chloe at nananalangin na dumating ang mga propesor para iligtas sila. Pero ibinaba siya ni Leo sa realidad at sinabi na kung kaya nilang gumawa ng kahit ano, sana'y nagpakita na sila. Kaya't isa na lang ang natitirang opsyon, tinatawag na ang Hero Dungeon, at kailangan nilang sumagot. Nabigla, tinanong ni Chloe kung talagang nawawala na siya sa katinoan dahil halos walang nakaligtas noong huling beses na may mga tinawag doon, at parang naglalakad sila sa bitag ni Tartarus na may dalang pagnanais na mamatay. Nanghina ang kanyang mga tuhod at siya'y mentally na bumagsak habang unti-unting nawawasak ang kanyang huling pag-asa, pero nananatiling kalmado ang aming binata at pinaaalalahanan siyang siya pa rin ang pinakamatalinong isip sa kanilang klase. Sa hindi matatalong lakas ng pagtutulungan, wala nang paraan para matalo sila. Kinagat ng Brat ang kanyang labi, halatang naiinggit sa kung paano kayang-kaya ni Mr. Perfect na manatiling kalmado kahit sa ganitong sitwasyon. Pinipilit niyang kalmehan ang sarili at humiling na marinig ang napakagandang plano. Ipinaliwanag ni Leo na may dalawang pangunahing layunin. Iligtas ang mga baguhan at siguraduhing makalabas sila ng ligtas. Para magawa yon, kailangan nilang lumakas. Agad na pinabulaanan iyon ni Chloe, na sinasabing hindi sila makakapagpalakas ng walang akses sa labas. Pero tahimik na pinapaalala ni Leo na hindi sila ang tanging estudyanteng iniwan sa gubat na ito. At napahinto si Chloe nang maalala niyang may iba pang narito. Pagkatapos, nang hindi kumurap, tumingin siya sa kanya at sinabi na sakyan siya. Halos magliyab si Chloe sa kahihiyan sa labis na kapalaluan, ngunit matatag si Leo na parang isang Chad. Hindi nila maaring hayaan na ang kanilang mga nakatatanda ang unang humarap kay Tartarus, at ang mga mage tulad niya ay talagang kulang sa tibay, kaya wala nang ibang pagpipilian. Sa parehong oras, sa kalaliman ng gubat, isang demonyo na nagngangalang Chubarn ang sumusubaybay sa mga estudyante sa pamamagitan ng kanyang nakakakilabot na maliliit na magic camera. Mukhang bahagyang nagulat siya nang makita na dalawa lamang ang ipinadala bilang rescue team pero hindi siya nag-aalala. Buong tiwala siya na wawakasan niya ang mga wannabe hero candidates na ito nang walang kahirap-hirap. Iyon ay, hanggang sa bigla siyang lumingon at nagbago ang kanyang buong mood. Napansin niya na isa sa mga tagapagligtas ay may all-class at agad na nawala ang mayabang ng ngiti. Agad na lumipat ang kanyang target mula sa grupo ng 4 patungo sa lalaking parang isang sirkong naglalakad na nagbibigay ng piggyback ride sa kanyang maid. Samantala, napapansin ni Leo na nagsisimula ng maglaho ang kanyang paningin habang lumalalim sila sa gubat, kaya nagpasya siyang oras na para i-activate ang aura farming technique ni Aaron.
Sa pamamagitan ng pagbalot ng kanyang katawan ng buong aura, pinipilit niyang umabot sa pinakamataas na antas ang kanyang mga pandama at pinapatingkad ang bawat instinct. Habang patuloy silang sumusulong, binalaan niya si Chloe na may grupo ng mga orc sa unahan, pero abala na siya rito. Iginagalaw niya ang kanyang wand ng isang beses at nagpadala ng isang salvo ng mga yelo diretso sa grupo, bumagsak sila parang mga bowling pins. O akala niya lang iyon. Isa sa kanila ang nakaligtas at humugot ng isang pangil upang tumawag ng backup, halos magka-atake sa puso siya, pero ang ating tao ay pumasok at pinutol ang bagay bago pa siya makapag-blink. Pinapanood ni Chloe iyon at agad niyang naramdaman ang pagkakaiba sa kanilang mga antas, nagtataka kung kailan ba siya magiging mas mahusay sa kanya. Pagkatapos noon, natagpuan nilang dalawa ang isang grupo ng mga demonyo na nakapaligid sa isang grupo ng 4 na estudyante. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Leo sa gitna ng lahat at sumigaw kay Chloe na suportahan siya tulad ng isang mabuting maliit na mage. Ang batang babae sa harapan ay nagmamadaling tapusin ang kanyang spell, ngunit ang malaking masamang demonyo ay madaling nakalampas at ilang segundo na lang ay puputulan siya sa dalawa tulad ng basang papel. Bago pa siya makasigaw, biglang lumitaw si Leo sa harapan niya at tinaga ito ng malinis, na nag-iwan sa mga natitirang demonyo na nakatigil. Ang ibang mga estudyante ay nakatayo lang doon na nakanganga tulad ng mga isdang goldfish habang si Leo ay nag-pose ng cool pagkatapos iligtas ang araw. Na-impress, tinanong ng batang babae na kanyang nailigtas kung narito siya para iligtas sila, at nagbigay si Leo ng simpleng oo habang inilipat ang kanyang atensyon sa isa pang demonyo sa likod. Ito ay nag-iipon na ng pinakamalakas niyang spell at sumisigaw tungkol sa pagkuha ng paghihiganti para sa kanyang mga kapatid. Bigla na lang bumuhos ang isang bagyo ng mga nakakadiring laman loob na mga demonyo mula sa langit, pero hindi natitinag ang ating bida. Tumingon siya na parang isang peking dialog mula sa Genshin, pinapaliyab ang kanyang espada, at ginawang mga inihaw na karne ang mga parasitiko. Muli, ang mga estudyante ay napapaamo sa sobrang astig ng lalaking ito, pero hindi pinapabayaan ni Leo na magpabeya sila. Agad niyang sinabi sa estudyanteng babae na gamitin ang kanyang spell. Pinuno niya ng lakas ang arc ray at pinaputok ito upang burahin ang demonyo mula sa pag-iral, na walang kahit isang pixel na natira. Tinutukso ni Chloe siya sa hindi makapaniwalang paraan at agad na nakilala kung sino siya mula lamang sa mahika. Habang nagsisimula ng lumubog ang araw, paulit-ulit na nagpapasalamat ang babae kay Leo sa pagligtas sa kanya, pero hindi man lang siya tiningnan ni Chloe. Sinasabi lang niya na may mas mahalagang bagay na pag-usapan kasama ang kanyang kapareha. Ang babae ay nagalit at tumingin ng masama sa kanyang matapang na hakbang, pero hindi ito pinansin ni Chloe at lumapit kay Leo upang ibulong na ang babae ay si Alia Ziron, ang nakababatang kapatid ni Profesor Albi Ziron, na namatay sa insidente 3 dekada na ang nakalipas. At saka inihayag ni Chloe ang bahagi na talagang nagpapabahala sa kanya. Dahil kay Alia ang grupong ito, nakatakdang makatagpo ito ng parehong malupit na wakas sa piitan na ito, kahit ano paman. Ibinahagi ni Chloe na si Chubarn, isang demonyo mula sa Tartarus na may ranggong gabi, ay naglunsad ng atake 30 taon na ang nakalipas at ang grupo ni Alia ang unang nawasak. Sa katunayan, ang pangunahing plano sa likod ng operasyon na iyon ay ang puksain si Alia, isang henyo sa mga kandidato ng bayani, na nagresulta sa kanyang pangalan na maitala ng permanente sa mga talaan ng bayani. Sinabi niya kay Leo na dapat silang mag-focus sa kaligtasan ngayon at tuparin ang mga kondisyon ng dungeon kasama ang ibang grupo. Tinanong ni Leo kung talagang ibig sabihin niya na iiwan na lang sila, at sumagot si Chloe na wala na siyang ibang pagpipilian. Ito ay isang hero dungeon, at kahit gaano pa ito katrahedya, hindi na maibabalik ang mga patay. Gayunpaman, ayaw talikuran ng ating binata at sinabing hindi niya sila iiwan, na agad na nakapagpagalit kay Chloe. Sumisigaw siya sa kanya nang may labis na galit na kahit ang grupo ni Alia ay nanunood na parang nahuli sila sa gitna ng pinakabagong sigalot ng nanay at tatay. Punong-puno ng inis, sumigaw siya na alam niyang cool at makapangyarihan siya, pero hindi ito ang tamang panahon para magpakitang gilas. Panahon na para mag-mature at tigilan na ang pagpapanggap na bayani. Napaluhod siya sa luha habang si Leo ay nananatiling kalmado, umabot, at mahinahong pinat ang kanyang ulo upang mapakalma ang kanyang bagyo. Sabi niya, huwag siyang magsalita ng ganyan, dahil pareho silang mga kandidato para maging bayani, at hindi ito isang laro.
Bahagi ito ng proseso para maging tunay na bayani. Pagkatapos, pinaalalahanan niya siya na sinira na nila ang orihinal na timeline, na nag-iwan sa kanya ng higit pa sa kaunting pagkalito. Ipinaliwanag ni Leo na madilim na ang kalangitan bago pa man sila nagtagpo ng grupo ni Alia, at sa ngayon, dapat ay matagal na silang nawala at hinahanap na ni Chuborn. Nakita ang tapat na ekspresyon sa kanyang mukha, pinigilan ni Chloe ang kanyang magkasalungat na mga isipin at pumayag na sundin ang anumang plano na kanyang binubuo. Sinabi niya sa kanya na kailangan nilang mag-focus sa paglabas kasama ang grupo ni Alia. Mula sa likuran, pinapanood ni Chloe ang pagbabago ng aura ni Leo, at sa sandaling iyon, tumama ito sa kanya ng husto na muli na namang napakalayo niya sa kanya. Pinipiga niya ang kanyang mga kamao na puno ng selos at inis at iniisip na ilabas ang kanyang libro. Samantala, nagtataka ang estudyanteng may berdeng buhok na si Tao kung bakit dalawa lamang sa mga nakatatanda ang ipinadala upang tulungan sila. Agad na nagduda sina Dina at Belek na baka siya ay isang especially iyan na ipinadala ng Tartarus, pero pinigilan sila ni Alia at pinaalalahanan silang literal na iniligtas nila ang kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pagputol ng mga demonyo na parang toilet paper. Pagkatapos, hindi niya napigilan ang kanyang totoong iniisip at inamin na para sa kanya ay napaka-attractive ng guy at talagang bagay na bagay siya dito, na nagdulot ng seryosong mga tingin mula sa iba. Hindi maintindihan ni Alia kung bakit ganoon na lang ang gulat ni Dina, kaya ipinaliwanag ni Dina na akala niya tanging ang kanilang senior na si Albi lang ang makakatugon sa kanyang napakataas na pamantayan. Pinutol ang kanilang usapan, sinabi ni Leo sa mga junior na magpakatino sila at kailangan nilang umalis sa kagubatang ito kaagad. Hindi nakikita ni Tao kung bakit nagmamadali sila ngayon na dumating na ang backup, pero nagbigay si Leo ng malamig na katotohanan, sinabing may isang night-ranked demon na nagkukubli dito. Nakukuha nito ang buong atensyon ng lahat. Isa sa mga halimaw na iyon ay sapat na upang mag-isa laban sa isang hukbo ng 100 tao, kaya't biglang nagiging mas makabuluhan ang pagka-urgent. Ulit-ulit na sinasabi ni Leo na ang pag-iwas sa laban ang pangunahing prioridad at ang manatiling buhay ang pinakamahalaga. Tahimik na nakatitig si Alia sa kanya at naiisip na talagang parang kapatid niya siya. Dahil dito, lahat sila ay tumakbo sa kagubatan na parang nakasalalay ang kanilang buhay dito, kahit na si Chloe ay malinaw na may hinanakit pa rin tungkol sa pagtatalo kanina, at mabilis na napansin ni Alia ang kanyang nararamdaman dahil sa kanyang talas. Sa akademya, nagmamadali ang mga kawani sa paghanap sa mga lumang record, naguhukay para sa anumang impormasyon tungkol sa mga pahina ng bayani na nagiging mga piitan ng bayani. Sinabi ng punong guro kay Propesor Albi na mabuti na lang at walang mga dayuhan na nakapagsalita pa, at kinumpirma ng blonding lalaki na dalawa lamang ang mga buhay na nilalang sa loob. Inisip ng punong guro na siguro ay gabi na dahil 3 oras na ang lumipas, at tinanong niya si Albi kung kailan niya huling natalo si Chuborn. Sabi ni Albi, natapos niya ang trash demon bandang haten gabi. Noong mga sandaling iyon, pumasok si Elena sa silid upang iulat ang isang lead tungkol sa kung sino ang nagbenta ng demonyong nilalang summoning catalyst kay Leo. Bago pa man siya makapagsalita, napansin ng punong guro ang isang malakas na pagsabog ng mahika na malapit nang mangyari sa silid. Nakita niya si Albi na nawawala ng kontrol sa kanyang emosyon at agad na humakbang upang pakalmayan siya, ngunit hinablot ni Albi ang kanyang braso at sinabi na kailangan niyang lumabas para sa sariwang hangin. Mabilis na napagtanto ni Elena kung ano talaga ang nag-uudyok sa kanyang galit. Ang kanyang galit sa mga demonyo ay mas malalim kaysa sa galit ni Sasuke kay Itachi, at hindi na ito nakakagulat dahil nawala niya ang kanyang kapatid sa insidenteng iyon at wala ni isang bakas ng kanyang katawan ang natagpuan. Sinabi ng punong guro kay Elena na ipagpatuloy ang kanyang ulat, at idinagdag niya na ang nagbenta ng mga kalakal sa black market ay matagal nang aktibo sa lungsod at paborito ng mga baguhang estudyante. Nang marinig iyon, pinaghihinalaan ng punong guro na nakalusot ang Tartarus ng isang especially iya, ngunit nilinaw ni Elena na hindi direktang konektado ang lalaki. Mukhang nag-smuggle ng mga bagay si Tartarus sa pamamagitan niya gamit ang mga lihim na daan, habang pinapahiran ang kanyang kahangahangang balbas. Nagtataka ang matanda kung ano ang kanilang hinahanap, hanggang sa bigla siyang napamulat nang makita ang pangalan ni Chloe sa listahan ng mga mamimili, katabi ng isang entry para sa isang itim na libro. Walang pag-aalinlangan, sinabi niya kay Elena na ipadala agad si Professor Len.
Pagkatapos niyang umalis, ang kanyang matagal nang natutunang instinct mula sa mga taon ng pakikipagsapalaran sa kamatayan ay pumasok, sumisigaw na may darating na talagang masama. Samantala, sa Hero Dungeon, huminto sina Leo at ang iba pa sa paanan ng isang napakalaking tore. Ang ating batang bayani ay patuloy na pinapabagsak ang mga halimaw sa kaliwa at kanan upang linisin ang daan, ngunit nagsisimula na siyang mapagod dahil matagal na siyang tumatakbo gamit ang super sense kaysa sa inaasahan. Bukod pa rito, halos hindi na makayanan ng grupo ni Aliyah at pati na rin si Chloe, kaya't humiling siya ng maikling pahinga. Tao at Belak ay napapamura sa kanya sa hindi makapaniwalang paraan. Nagtataka kung paano ang lalaking ito ay mukhang sariwa na parang bagong labas lang mula sa isang spa imbes na mula sa isang labanan. Sa break, tahimik na nagbabasa ng libro si Chloe tungkol sa Chubar nang lumapit si Aliyah at walang pakialam na nagtanong tungkol sa relasyon niya kay Leo bago diretsyong tanungin kung may crush siya dito. Parang susuka si Chloe sa mismong ideya, pero ngumiti si Aliyah at itinuro na ang kanyang reaksyong disgustado ay tila masyadong dramatiko para maging inosente. Humihikbi si Chloe at sumulyap sa tinatawag na henyo na babae na di umano'y umiiral 30 taon na ang nakalipas, pero walang pinagkaiba sa kahit anong estudyante sa kanyang sariling klase. Binalik niya ang tanong at tinanong kung si Aliyah ba ang nahuhulog sa kanya, at walang palya, sinabi ni Aliyah na talagang nagpapadoki-doki ang puso niya. Ang sagot na iyon ay agad na ikinainis ni Chloe dahil hindi lang basta alamat ang babaeng ito mula sa nakaraan, kundi mukhang nahulog din siya kay Leo sa unang tingin, na nagpapakita lang kung gaano kakakaiba at kahanga-hanga si Leo. Gayunpaman, inamin ni Aliyah na hindi siya sigurado kung romantiko ito o kung ito lang ang kakaibang pakiramdam na nararamdaman niya kapag nahihirapan ang kanyang kapatid at sa wakas ay nagtagumpay. Tinanong ni Chloe kung tungkol ba kay Albiziran, at tumango si Aliyah, ipinaliwanag na ang kanyang kapatid ay nabubuhay para sa mga nakabibaliw na hamon, ang mga uri na hindi gagawin ng sinumang matinong tao, tulad ng pagmimina ng bedrock sa vanilla Minecraft. Yung maliit na detalye na yon ay lalo pang nagpapatibay kay Chloe na si Leo ay halos kopya at paste lang ng guy. Bigla na lang, nasabi niya lahat, inamin kay Aliyah kung paano siya naging kaibigan ni Leo hanggang sa masira ng selos ang lahat. Sa kanyang gulat, sinabi ni Aliyah na nakakagulat na magkapareho sila. Ipinahayag ng henyong babae na palagi siyang naiinggit sa kanyang henyo na kapatid, dahil mukhang payaso ito pero palagi pa ring nakagagawa ng mga makabagong tuklas. Aaminin niya na ang kanyang natatanging mahika ay talagang isang rebisyon ng sistema na naisip ng kanyang kapatid dahil medyo hindi siya magaling sa pag-iimbento ng mga orihinal na bagay. Pagkatapos, nagulat si Chloe nang tumawa siya tungkol sa pagkakataong 2 beses siyang bumagsak sa entrance exam, na lalo pang nagpabigat sa kanyang complex at nagpalala ng kanyang galit sa kanya. Sa kalaunan, ang mga nakakalaso na damdaming iyon ay naging ganap na paghanga, at napagtanto ni Chloe na iyon din ang nangyari sa kanya. Bago pa niya may proseso ito, biglang tumayo si Leo at binalaan ang lahat na maghanda dahil na-shutdown ang kanilang ruta ng pagtakas. Ang mga natatakot na estudyante ay kinuha ang kanilang mga armas at naghanda, pero pinaalalahanan sila ng ating bida na lahat sila ay magiging mga bayani sa hinaharap, at ang takot ay hindi bahagi ng kanilang kurikulum. Gayunpaman, nagsimula ng magpawis ng malamig ang grupo ni Aliyah nang lumitaw ang isang napakalaking demonyong figure at inihayag na natagpuan na niya ang binhi ng isang dakilang bayani, pagkatapos ay nagpalabas ng isang pagsabog ng mapanirang mahika diretso kay Leo. Habang siya'y umiwas, naaalala ni Leo na ang taong ito ay dapat durugan ang mga potensyal na bayani bago pa man sila umusbong, ngunit ngayon ay ginagamit niya ang salitang dakila para sa isang katulad niya, na hindi maganda sa ating batang lalaki. Gayunpaman, tinawag niya si Chloe na may handang magic circle na, at tinawag niya ang isang napakalaking iceberg upang harangan ang atake ni Chuborn. Samantala, pinapagana ng ating pangunahing tauhan ang kanyang espada ng mahika, dumaan sa likod ng demonyong may ranggong gabi at naghatid ng malalim at kasiya siyang hiwa sa makapal na leeg ng kasuklam-suklam na halimaw na parang isang F1 racer. Humiinga ng malalim ang mga babae na akala nila ay tapos na, pero mabilis na namatay ang kanilang pag-asa ng magbago at muling magdikit ang nakakadiring laman ni Chubar na parang gawa ito sa sinumpang jelly. Nakita iyon, sinabi ni Leo sa lahat na umatras ng mabilis habang inactivate ng demonyo ang sinumpang mahika na nagwawalang bisa sa lahat ng atake tulad ng isang itim na butas na tinatawag na void. Nagsimula ng magpanik sina Tayaw at Aliyah,
Nagtataka kung paano mananalo ang sinuman laban sa isang napakalakas na bagay, pero nananatiling alerto si Leo. Alam niyang hindi ganap ang Void at palaging may hangganan ang gumagamit nito. Pinagtatawanan ni Chuborn si Leo, minamaliit ang ideya na ang mga labi ng isang bayani ay may pag-asa, pero agad na sinagot ng ating binata na kung napakalakas niya, bakit siya nawawala ng tulog dahil sa isang simpleng usbong. Tinawag niya ang lahat na maglunsad ng sabay-sabay na atake, at habang lahat ay nagbigay ng kanilang makakaya, ang natatanging mahika ni Aliyah ang talagang nakakasakit sa kanya habang umuulan ng mga bituin sa kanyang ulo. Nagsisimula ng maniwala si Chubar na tama ang kanyang ginang na si Lady Selat na nautusan siyang sirain ang mga buto ng bayani bago pa ito maging masyadong mapanganib. Napapaligiran, bigla niyang itinaas ang kanyang armas at pinapaatres si Leo. Sa sandaling makita ng aming tao kung ano ang darating, sumigaw siya para magpatamba ang lahat. Sa kasamaang palad, isa sa mga pangil ay tumama sa tagiliran ni Belloc, kaya hinawakan siya ni Leo at nahulog pabalik sa likod ng isang pader ng yelo na mabilis na itinayo ni Chloe. Tiningnan niya ang lahat at sinabi na kaya niyang pigilan ang pagdurugo gamit ang kanyang aura, pagkatapos ay sinabi kay Chloe na ihanda ang isang pangwakas na atake. Sa mga salitang iyon, nagmadali siyang umalis upang bigyan siya ng oras na kailangan niya upang maghanda ng isang atake na sapat na malakas upang lampasan ang mga limitasyon ni Void. Binuksan ni Chloe ang itim na aklat na hawak niya mula pa kanina, at habang binabaliktad niya ang mga pahina, napagtanto niyang naglalaman ito ng perpektong spell upang lutuin ang buhay ang pangit na demonyo at tuluyang burahin siya. Lahat ng mga baguhang estudyante ay nanunood na may matinding pagkamangha habang si Leo ay mabilis na umiikot sa paligid ni Chuborn gamit ang mga afterimage upang hampasin siya mula sa lahat ng direksyon sa bilis na hindi matutunto ng sinuman. Ang demonyo ay sumugod sa isang imahe ngunit nagkamali at tinamaan mula sa kabilang bahagi. Nakita ang kaguluhan, nagtataka si Tao kung makakagawa ba siya ng ganung astig na galaw, kahit na agad siyang pinabagsak ni Dina nang hindi man lang nagpakita ng kabaitan. Samantala, nakatayo si Aliyah na parang na-stun, parehong humahanga at nalilito, dahil ang mahika na ginagamit ni Leo ay malinaw na mahika ng mga bituin, na nangangahulugang hindi siya ordinaryong tao at nagtatago ng kanyang tunay na pagkatao. Bago pa man makapagpahinga ang bomba, agad na nakakuha ng atensyon si Chloe sa kanyang biglaang pag-angat sa ere, na nag-anyaya ng isang nakakatakot na bilog ng itim na mahika. Sa isang ligayang ngiti na talagang nagpapaisip sa mga tao kung sino ang tunay na demonyo dito, sinasabi niyang aalisin niya ang halimaw na ito mula sa pag-iral. Nabigla si Aliyah at sumigaw kay Leo na lumayo sa blast zone dahil walang magandang lalabas mula sa mga kamay ni Chloe. Nagbigay si Chloe ng mabilis na babala na hindi siya mananagot sa pinsala sa ari-arian at nagpapaputok ng naglalagablab na death ray diretso kay Chuborn, na nagbigay ng alarma sa isipan ni Leo dahil dapat ay isang ice girl ito, hindi isang pyromaniac. Nakita ang demonyo na ganap na winasak, tumawa si Chloe na parang wala na siyang katinoan at nagmalaki tungkol sa kanyang walang kamatayang apoy, sinabihan si Chuborn na magliyab kung saan siya nararapat. Habang nilalamon siya ng apoy, nagiging itim na apoy ito na parang amaterasu, na nagbigay ng babala kay Leo, at sumigaw siya sa kanya na patayin ito bago pa magkamali. Pero siya ay matigas ang ulo at iginiit na ang basura tulad ni Chuborn ay hindi karapat-dapat sa awa at nararapat lamang na magdusa ng tama. Nakita na siya ay nasa villain arc na, si Leo ay pumasok at tinanggal ang sinumpang libro mula sa kanyang kamay na parang libro iyon na natagpuan ng kanyang ina sa ilalim ng kama. Makaraan ng kaunting sandali, nagbalik na sa katinoan si Chloe, kaya't kalmadong tinanong ni Leo kung totoo bang siya ang lumikha ng walang katapusang apoy na mahika o kung kinuha niya ito mula sa ibang lugar. Aaminin niyang hindi siya henyo at inamin na ang spell ay mula sa librong iyon, na kinukumpirma ang hinala niya na ito ay isang kopya ng Flame of Erebus. Nagsimula nang mag-regenerate si Chuborn mula sa mga apoy, kaya agad na sinabi ni Leo kay Chloe na ang spell na ginamit niya ay black magic, at ang libro ay talagang isang nakatagong makina ng mahika. Ang balita ay nagpaparamdam sa kanya ng pagkakasala sa ginawa niya. Sa isang malungkot na anyo, bulong niya na sobrang corrupt na siya ngayon para tawaging bayani, pero pinigilan siya ni Leo sa negatibong spiral na iyon. Ipinaliwanag niya na kahit siya ay hindi alam na si Chuborn ay may void curse hanggang ngayon, na nangangahulugang ginamit ito ng demonyo sa laban niya kay Aliyah at sa kanyang mga kaibigan.
Noong mga panahong iyon, sila ay mga estudyanteng natalo sa isang imposibleng laban, ngunit hindi pa rin sumuko. Pinaalalahanan niya siya na ang motto ng kanilang akademya ay magpatuloy pa sa kabila ng lahat tulad ni Goku, at doon na siya nagising. Napagtanto ni Chloe na hindi niya kinaiinisan si Leo dahil lagi siyang nauuna, sa halip, hinahangaan niya ito dahil sobra ang swag nito na hindi na siya makapagkumpetensya. Pagkatapos noon, humarap si Aliyah at sinabi kay Chloe na naniniwala siya sa kanya, na nagbibigay sa Blonde ng huling tulak na kailangan niya. Ngayon na wala na ang Void Curse, naghahanda na si Leo na tapusin ang laban ng tuluyan. Bago iyon, nakaramdam siya ng isang makapangyarihang alon ng mahika, at lumabas na ito ay si Chloe, na sa wakas ay nalampasan ang kanyang mga limitasyon upang maging isang tao na makakatayo sa tabi niya ng hindi parang isang anino. Sa tulong ng bagong Waifu candidate, bumabalik ang mga alaala ni Leo mula sa kanyang nakaraang buhay nang makilala niya ang kanyang mahika, na nagpapaalala sa kanya ng mga kaalyado na dati niyang nakasama sa laban. Ang pamilyar na liwanag ay pumuno sa kanya ng bagong alon ng tapang. Biglang sumugod si Chubarn at tinamaan si Leo ng isang malakas na hampas. Pinigilan ni Leo ang unang palo, pero ang demonyo ay nakalusot ng pangalawang suntok na bumasag sa kanyang depensa at itinulak siya diretso sa isang puno. Habang siya'y nahihirapang tumayo, lumakad si Chubarn at idineklara na panahon na para sa tinatawag na labi ng isang bayani na muling matulog. Ngunit sa mga sandaling iyon, may isang piraso ng nyebe na bumagsak sa harap ni Leo, at ang buong gubat ay nagsimulang magyelo. Ang kanyang takot ay natutunaw habang siya'y bumangon at sinagot na ang mga demonyo tulad ni Chubarn ay hindi siya natalo noon at hindi rin magsisimula ngayon. Tinitigan siya ng demonyo, nalilito kung anong uri ng mataas na kalidad na copium ang kanyang iniinom. Hindi alam na si Chloe ay nasa likuran niya at malapit nang ilabas ang pinakamalaking spell ng gabi. Tahimik niyang pinasalamatan si Leo sa pagtulong sa kanya na makamit ang breakthrough na kailangan niya at inilabas ang kanyang orihinal na mahika, isang spell na tinatawag na Ice World, na bumabalot sa larangan ng digmaan sa isang nakabibinging alon ng purong kapangyarihan. Sa isang alon ng kanyang tungkod, ang buong larangan sa ibaba niya ay natatakpan ng yelo na napakabigat na karapat-dapat sa lahat ng tatlong dagat. Si Chloe ay lumulutang sa hangin at tumatawag ng malalaking kristal na mga sibat na nilalayong puksin ang sinumang malas na mapapalagay sa ibaba. Ngunit si Chubarn ay hindi man lang kumikilos dahil nananatili siyang nagyayelo tulad ng isang sinumpang popsicle na nakalimutang huminga. Lumapit si Leo sa demonyong natatakpan ng yelo, at sa sandaling inilagay niya ang kamay niya dito, ang kaluluwa nito ay naglaho sa isang purong itim na usok. Pagkatapos noon, natagpuan niya ang aklat ng itim na mahika. Pinakawala ng mahika ng apoy sa kanyang espada at tinaga ito ng diretso, na nagdulot ng isang marahas na pagsabog na nagluto rito hanggang sa maging uling. Dumarating ang mga notification ng sistema na bumabati sa kanya sa parehong pagligtas sa freshman sa gitna ng krisis at pag-aalis kay Chubarn, pero ang talagang nakakuha ng kanyang atensyon ay kung paano tuluyang nakuha ni Chloe ang atensyon sa pamamagitan ng paglikha ng isang bagong uri ng mahika sa lugar. Lumabas na ito ay field magic, na isang bagay na hindi niya maiisip na kopyahin maliban na lang kung bigla siyang mawala ng lahat ng instinct sa kaligtasan. Sa kanyang gulat, sinabi ni Chloe na balak niyang magsabi ng totoo at handang ipagsapalaran ang lahat, kahit na nangangahulugan itong ma-expel. Agad siyang pinakalma na ang isang kamanghamanghang tao tulad niya ay hindi mapapalayas dahil sa isang pagkakamali at mas malamang na maging ganap na bayani pa siya. Si Aliyah at Dina ay nagmadali papunta sa dalawa at pinuri sila sa kanilang kamanghamanghang pagsajib, hindi nag-atubiling sabihin kung gaano sila kaero. Bumalik siya ng pagmamahal at pinuri ang kanilang walang takot na enerhiya, habang ibinabalik ni Chloe kay Aliyah ang kanyang tungkod at pinasalamatan ito, sinabing nakatulong ito sa kanya na maabot ang kanyang tunay na potensyal. Pero biglang nagbigay si Aliyah ng isang hindi inaasahang balita at sinabi kay Chloe na itago ang baston bilang gantimpala sa pagligtas sa kanila, habang ibinibigay ni Dina ang kanyang espada kay Leo bilang isang matibay na pasasalamat. Kinuha ito ng ating tao ng walang pag-aalinlangan, at habang nagsisimula ng hamupa ang lahat, narinig nila ang mga boses mula sa isang rescue squad na nagsasabing natagpuan na ang mga nakaligtas. Doon na dumating si Albie na hingal, basang-basa ng pawis at puno ng takot para sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Halos mag-collapse si Chloe nang makita niyang ang kanyang propesor ay kamukha ng kanyang kaklase,
at pareho silang nabulabog sa katotohanang sila ay nakulong lamang sa isang ilusyon mula 30 taon na ang nakalipas. Pinapanood nila ang kuya na magalit dahil sa kanyang kapatid, at sinabi ni Aliyah sa kanya ang tungkol sa mga bayani na nagligtas sa kanya, sinabing isa sa kanila ay halos kasing Aztec niya. Doon nagsimulang kumislap at unti-unting maglaho ang bersyon ng mundo ni Albie, at nakatayo si Chloe doon na may pagmamalaki na binigyan niya ang lahat ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Sinubukan ni Aliyah na ipakita sa kanyang kapatid ang mahiwagang bayani na nagligtas sa kanya, ngunit paglingon niya, matagal na silang nawala. Ang Hero Dungeon ay unti-unting gumuho, at bago pa man ito tuluyang mawala, nahuli ni Leo ang isang system window na nagsasabing nakakuha siya ng bagong gantimpala. Ang huli niyang nakita bago siya mawalan ng malay ay si Albie na bata na umiiyak sa kaligayahan, nagpapasalamat sa kanya dahil nailigtas niya ang kanyang kapatid. Ang eksena ay lumipat sa isang silid ng ospital kung saan sa wakas ay nagising ang ating batang bida at nakita muli si Albie, sa pagkakataong ito ang tunay na Albie. Kasing cool pa rin ng dati, binigyan siya ng propesor ng taos-pusong pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang nakababatang kapatid na babae, at sinabi na ipasa ang mensahe kay Chloe kapag nagising na rin ito. Sa mga salitang iyon, naglakad siyang palabas ng silid na parang isang karaniwang araw lang, at pagkatapos, pumasok ang punong guro. Ang matandang may matalas na itsura ay tinanong si Leo kung kumusta siya, at pagkatapos ay diretsyong pumunta sa punto. Sinabing alam na niya ang tungkol sa aklat ng itim na mahika na nasa kanya ni Chloe. Si Leo ay medyo nagulat na nalaman ng matandang relic na ito, at ipinaliwanag ng lalaki na may mga resibo siya mula sa lugar kung saan binili ni Senlo ang summoning catalyst, at kung saan nakuha ito ni Chloe kalaunan. Aminado ang punong guro na nagulat siya nang malaman na may isang makina ng mahika na nakalusot sa akademya nang hindi napapansin. Ang mga sinumpang aparatong ito ay ginawa mula sa mga piraso ng Arabos, na orihinal na para lamang sa mga demonyo, at kapag ginamit ito ng sinuman, ang kanilang isipan ay nagsisimulang mabulok mula sa loob na parang nanunood ng cocomelon. Nagpasya si Leo na ay ang lahat at ibinigay sa kanya ang buong detalye ng nangyari, na nagpasimula sa Grandmaster na magtaka kung ang itim na aklat mismo ang nagdulot ng buong kaguluhan. Sumang-ayon si Leo, sinabing bumalik sa dati ang mundo sa sandaling winasak niya ito. Sa sandaling iyon, biglang umupo ng tuwid si Chloe sa kama, labis na naguluhan sa tanawin ng punong guro na nakatayo roon. Sinabi niya sa kanya na manatiling kalmado, at pagkatapos ay tinawag si Elena. Pumasok ang kanyang palaging masipag na sekretarya na may dalang malaking at mahabang bagay na nakabalot sa tela, na lumalabas na ang espada at kristal na ibinigay ni Dina kanina pati na rin ang tungkod ni Alia. Lumutang ang mga mata ni Chloe nang makita niyang biglang lumitaw ang tungkod ni Alia sa totoong mundo, at nagbigay ng mapanlikhang tingin ang punong guro kay Leo, nagtatanong kung paano niya nakuha ang gantimpalang hindi dapat mangyari. Napagtanto ng ating bida mula sa reaksyon ni Chloe na siya lamang ang nakatanggap ng gantimpala at naaalala kung paano ito katulad ng nangyari noong entrance exam. Karaniwan, imposibleng makatanggap ng gantimpala mula sa mundo ng isang bayani na buhay pa, at ang patakarang iyon ay hindi kailanman nalabag mula pa noong simula ng walang hanggan. Nagtataka si Leo kung may kaugnayan ang buong bagay na ito sa pangako ng Fairy King. Aaminin niyang ito ay talagang isang gantimpala sa pag-atake, ngunit muling pinipilit siya ng matandang buto, tinatanong kung sigurado ba siyang nagmula ito sa mundo ni Albie. Kaya't gumawa ang ating tao ng isang palusot na mukhang sapat na makatwiran para pumasa, sinisisi ang buong bagay sa kung paano ang itim na mahika ay nag-transform sa mundo ng mga bayani sa isang dungeon. Ang dahilan ay tumagal ng 1 segundo, hanggang tanungin siya ng punong guro kung bakit nakakuha ng gantimpala si Leo habang si Chloe ay hindi. Sa kabutihang palad, pumasok ang bagong kandidato para sa pinakamagandang babae at sinabi na marahil kinilala ng sistema ang papel ni Leo bilang pinakamahalaga sa misyon, kaya siya ang nakakuha ng lahat ng loot. Tinatanggap ng punong guro ang Loika sa ngayon at inihayag na magsisimula siya ng tahimik na investigasyon sa likod ng mga eksena. Sinabi niya sa kanila na maaari nilang hawakan ang mga gantimpala sa ngayon, ngunit idinagdag na ibabalik ang mga ito sa mga karapat-dapat na pamilya kapag natapos na ang investigasyon, lahat para mapanatiling lihim ang makina ng mahika. Si Chloe ay mukhang nalilito at nagulat ng sabay, tinatanong kung bakit siya pinagtatakpan nito,
na sinagot ng punong guro ng isang ngiti kasama ang kanyang napakagandang bigot at sinabing hindi lahat ng banta ay nagmumula sa labas ng akademya. Matapos magbitiw ng pahayag na iyon, sinabi niya sa kanila na magpahinga ng maayos at umalis siya pansamantala. Paglabas niya, nagbago ang buong aura ni Chloe na parang nagpalit ng karakter, at nagsimula siyang paikutin ang kanyang mga daliri na parang magsusulat ng liham ng pag-ibig sa sulat kamay. Halos ipagtapat na niya ang kanyang nararamdaman kay Leo noon din, pero pinigilan siya ng Anime Jesus nang pumasok ang tatlong babae sa kwarto na mukhang labis na nag-aalala para sa kanya. Para lalo pang maging magulo ang sitwasyon, pumasok muli ang matandang lalaki mula sa likuran dahil tila nakalimutan niyang banggitin na mayroong selebrasyon para sa mga kadit bukas at mas mabuti pang maghanda sila ng formal na kasuotan.